At ngayon, sa mundo ng One Piece, hindi lang mga Yonko ang may kontrol sa takbo ng kwento, malamang may mga makapangyarihan ding kayang tapusin ang isang digmaan sa isang utos lang, ito mismo ay ang mga admirals ng world government, pero ang tanong dito, pare-pareho ba talaga ang hustisyang sinusunod nila? Sa videong to mismo, tatalakayin natin kung sino talaga ang mga admirals, kung ano ba talaga ang paniniwala nila, at kung bakit posibleng sila ang pinakadelikadong puwersa sa Final War. Pero bago tayo magsimula, kalambangin mo na yan, para updated ka sa mga mainit-init pa na mga bagong analysis natin. Sa simula pa lang ng kwento ng One Piece, ipinakilala na sa atin na ang mundo ay pinapanatili ng tatlong malalaking kapangyarihan. At ang balanse sa pagitan ng tatlong ito ang dahilan kung bakit nananatili ang tinatawag na World Peace. Ang tatlong kapangyarihang ito ay ang Marine Headquarters, ang Seven Warlords of the Sea, at ang Yonko o ang apat na emperador ng dagat. Pero tulad ng halos lahat sa mundo ng One Piece, wala talaga na palaging nananatiling magpakailanman. Habang umuusad ang kwento, unti-unti ring nagbago ang tatlong malalaking may kapangyarihan, lalo na ang mga Yonko. Noong una, ang mga Yonko ay sina Whitebeard, Big Mom, Kaido, at Shanks. Sila ang apat na pinakamalalakas na pirata na literal na nanginginig ang mundo sa bawat galaw nila. Pero pagkatapos ng Marineford War, nagbago ang lahat. Namatay si Whitebeard, at si Blackbeard naman ang pumalit sa kanyang pwesto matapos niyang patayin si Whitebeard at talunin ang natitirang Whitebeard Pirates. Lumipas ang humigit kumulang isang taon bago ang time skip at doon na tuluyang pinatatag ni Blackbeard ang kanyang pagiging Yonko. Pagkatapos naman nito, dumating ang isa pang malaking pagbabago. Matapos talunin ng Straw Hats at ang kanilang alliance sina Big Mom at Kaido, dalawang bagong pangalan ang isinulat bilang isang Yonko, sina Monkey D. Luffy at Buggy. At sa puntong ito ng kwento, si Shanks na lamang ang natitirang miyembro na kabilang sa original na apat na Yonko. Ngayon, punta naman tayo sa Seven Warlords of the Sea. Bago pa ang time skip, sunod-sunod na tinalo ni Luffy ang mga miyembro ng Shichibukai. At nang dumating ang referee, isang napakalaking desisyon ang ginawa ng world government, tinuluyan nilang tanggalin ang ranggong Shichibukai. Dahil pinalitan sila ng huling major weapon na nilikha ni Dr. Vegapunk para sa world government, ang mga Seraphim. Ang Seraphim ay isang espesyal na uri ng pacifist na dinevelop ng Marine Special Science Group para tuluyang palitan ng Seven Warlords of the Sea. Isa silang living weapons na mga clone ng dating Shichibukai at pinaghalo ang Lunar Yan lineage factor ni King at pinalakas pa gamit ang artificial devil fruit powers sa pamamagitan ng tinatawag na green blood. Sobrang lupit ng konsepto nila nang malikha ang Seraphim, tuluyan nang nawala ng silbi ang Seven Warlords of the Sea at doon na sila opisyal na tinanggal. At panghuli, nandyan ang Marine Headquarters, ang pangunahing sangay ng Marine Organization na may kapangyarihan sa buong Grand Line. Dito nakabase ang elite of the elite ng Marines, kasama na rito ang mga Rear Admiral, Vice Admiral, at syempre, ang mga Admiral. Dito rin matatagpuan ang Fleet Admiral, ang pinakamataas na rango sa buong Marine hierarchy. At sa hinaharap, posibleng gumawa rin tayo ng mga video tungkol sa mga Marines na mas mataas pa ang rango kaysa sa mga Admiral, pero para sa videong to, ang pagtutuunan natin ay ang lahat ng mga karakter na humawak na ng titulo bilang isang Admiral sa kwento ng One Piece, dahil maniwala kayo, may ilang sobrang kakaibang personalidad na umabot na sa ranggong iyon. Isa sa pinaka-nakakabaliw na katotohanan tungkol sa trio ng Admiral ay ito, unahin muna natin si Dundun Porcelino o mas kilala natin si Kizaru, ay ang natitirang Admiral na lamang mula sa original trio matapos mag-resign si Kusen at ma-promote si Akainu bilang Fleet Admiral. Una siyang lumabas sa Sabao de Archipelago arc at sa unang pagpapakita pa lang niya, malinaw na, isa siyang one-man wrecking crew. Halos walang kalaban-laban ng karamihan sa kanya, at ang tanging taong nakapigil sa kanya ay si Silvers Rayleigh, ang kanang kamay mismo ng hari ng mga pirata. Kahit gaano pa katanda si Rayleigh, sapat pa rin iyon para patunayan kung gaano talaga kalakas si Kizaru. Hindi tulad ni Kusan, hindi masyadong madalas lumitaw si Kizaru sa maraming arcs. Pero sa tuwing lalabas siya, parang laging may bigat ang presensya niya. Sa Marineford War, kasing halaga ng papel niya ang iba pang mga admiral, maliban kay Akainu na sentro ng atensyon. At ang arc na iyon ang talagang nagpakita kung gaano kalaking banta ang mga taga-Navy. Pagkatapos nito, lumitaw siya muli sa bandang Wano arc kung saan tinanong niya si Akainu kung siya ba ang dapat humarap sa mga samurai ng Wano. Pero pinigilan siya, kaya hindi na siya tumuloy. Napag-usapan din niya ang Seven Warlords of the Sea noong sa Zou arc, at nagpakita ng pag-aalala sa Charlotte incident na nangyari sa Red Eerie, pero ang talagang tunay na pagbabalik niya pagkatapos ng time skip ay sa Egghead Island arc.
Dito natin mas nakilala ang kanyang mga nakaraan, pati na rin ang ilang detalye tungkol sa kanyang mga araw bilang Vice Admiral, kabilang ang mga pangyayari sa Fishman Island. Medyo magulo ang timeline dahil may mga kaganapan kasama si Vegapunk na nangyari bago at pagkatapos ng pagiging Vice Admiral niya, kaya susubukan nating ayusin ito sa tamang pagkakasunod. Humigit kumulang 26 na taon na ang nakalipas, naatasan si Kizaru na hulihin ng scientist na si Dr. Vegapunk. Pero sa unang pagkikita pa lang nila, tinanong siya ni Vegapunk kung magkano ang ibabayad ng Marines para sa kanyang research. Doon napagtanto ni Kizaru na hindi talaga siya hinuhuli, ginagamit lang iyon bilang dahilan ng world government para makinabang sila sa kaalaman ni Vegapunk. At dito nagsimula ang relasyon ng world government at ni Vegapunk na tumagal hanggang sa Egghead Island arc, kung saan marami ring kamanghamanghang bagay ang nagawa ni Vegapunk para sa kanila. Sa panahong ito rin, natagpuan ni Kizaru at Vegapunk ang isang baryo kung saan nakilala nila ang batang si Sentomaru, nakakatalo lang ng mga oso, na nanggugulo sa mga tao. Dahil dito, sinama ni Kizaru si Sentomaru at si Nanay bilang bodyguard ni Vegapunk, kaya napakalalim ang koneksyon nilang tatlo sa Egghead Island arc. Kalaunan, habang Vice Admiral pa si Kizaru, madali niyang tinalo si Arlong na naghahangad na magaganti para kay Fisher Tiger, matapos siyang isuko ng Full Shout Island. Hindi ko inaasahang makikita ko si Kizaru sa bahaging iyon ng kwento, lalo na ang reaksyon niya nang malaman na patay na si Fisher Tiger, at ang mga pangyayaring iyon, kasama ang nangyari sa Egghead, ay posibleng magbago sa karakter niya sa hinaharap. Pagdating sa Egghead, naroon si Kizaru nang itayo ang isla mga 4 na taon na ang nakalipas, nung isa na siyang ganap na admiral, at dito naganap ang lahat ng may kinalaman kina Kuma at Bonnie. Kahit labag sa loob niya na gawing sandata si Kuma para gumaling si Bonnie, binayagan pa rin niya ito dahil iyon ang kanyang tungkulin. Sa buong Egghead Island incident, isa si Kizaru sa mga pinaka-interesting na karakter dahil kitang-kita natin ang pagkalito at conflict niya sa kanyang sarili. Isa siyang taong ilaw na napakalakas at malaki ang naitulong nito sa pag-develop ng kanyang karakter, lalo na ang pagputok ng emosyon niya laban kay Akainu sa bandang huli. Sa buong arc, malinaw na seryosong banta si Kizaru, agad niyang hinarap si Luffy, at malinaw ang misyon niya, ang patayin si Vegapunk. Pero halatang may bumabagabag sa isip niya, na lalo pang nagpahirap sa kanyang misyon, dagdag pa na sobrang lakas na ngayon ni Luffy. Sa huli, nagawa pa rin niyang paslangin si Vegapunk gamit ang isa sa kanyang light attacks. At matapos matupad ang kanyang tungkulin, pinagpad siya ni Luffy sa isang marine ship kung saan siya nanatili hanggang matapos ang arc. Nang tanungin siya ng ibang Marines tungkol sa kanyang sugat, simple lang ang sagot niya, malalim daw ang mga ito, at hiniling niyang iwan muna siya na mag-isa. Dahil sa Egghead Island arc, mas lalo pang naging kaaya-aya at makatao si Kizaru bilang karakter. At hindi ako makapaghintay na makita ang susunod niyang enkwentro kay Akainu, lalo na matapos niya itong sagutin ng harapan. Ang hustisyang sinusunod ni Kizaru ay tinatawag na Unclear Justice. Gaya ng pangalan nito, malabo at pabago-bago ang kanyang prinsipyo, isang halo ng lazy justice at absolute justice. Makikita ito sa kanyang paiba-ibang prioridad, pero kasabay ng nakakagulat na bilis, husay, at pagiging brutal kapag kailangan, isa si Kizaru sa mga admiral na talagang nagpapakulay sa ranggong iyon, at hindi na ako makapaghintay na muling makita siya sa kwento ng One Piece. At ngayon, punta tayo sa pinakaunang admiral na nakilala natin, wala na sa Navy ngayon, si Aokiji, na mas kilala rin bilang si Kuzen. Isa siyang dating admiral ng Navy na personal na sinanay ng Hero of the Marines, si Monkey D. Garp noong panahon ng time skip. Dahil sa husay niya, nominado pa siya bilang susunod na Fleet Admiral ng dating Fleet Admiral na si Sengoku. Pero nang matalo siya sa laban para sa posisyon laban kay Akainu, isang mabigat na desisyon ang ginawa ni Kuzen, nagbitiw siya sa Marines. Sa halip na bumalik bilang isang normal na admiral, tuluyan niyang iniwan ng Navy. At di nagtagal, sumali siya sa Blackbeard Pirates, kung saan siya ngayon ay isa sa 10 Titanic Captains at kasalukuyang kapitan ng ika-10 barko ng fleet. Mula pa nang ipakilala si Aokiji nung Long Ring Long Land arc, isa na talaga siyang napaka-interesting na karakter, at malaking bahagi nito ay dahil sa kanyang nakaraan. Alam na natin na sinanay siya ni Garp, pero naroon din siya sa isa sa pinakamalalagim na trahedya sa kasaysayan ng One Piece World, ang pagwasak sa Ohara. Noong winasak ang Ohara, si Kuzen ay isa sa 5 Vice Admiral na lumahok sa Buster Call laban sa isla. Dahil dito, hindi maiiwasang konektado siya kay Nico Robin. Partikular siyang nabalisa nang si Akainu ay sinira ang isang barko na puno ng mga inosenteng sibilyan, dahil posible na naroon din si Robin sa barkong iyon. At kahit na hinarang ni Kuzen si Robin at halos hindi na siya makatakas, hinayaan pa rin niya itong mabuhay. Ito ang dahilan kung bakit sobrang takot si Robin kay Aokiji noong muli silang nagkita sa kasalukuyang timeline.
Isa rin sa mga dahilan kung bakit napaka-interesting ni Aokiji bilang unang admiral na nakilala natin ay ang kanyang personalidad. Sobra siyang laid-back, kalmado, at halos walang emosyon, parang wala siyang gulat o takot sa kahit anong sitwasyon. Dahil sa kanyang lazy justice, madalas siyang maliitin ng iba, iniisip na imposible siyang maging high rank na marine. At doon siya mas nagiging delikado, dahil hindi nila alam kung gaano talaga siya kalakas. At kahit mukha siyang tamad, malinaw na hindi ito totoo dahil maraming beses na nating nakita kung gaano siya kasipag mag-ensayo noon, kasama si Garp, sinusuntok ang mga barko buong araw para lang na lumakas. Si Aokiji ay isa ring mahabagin na tao, tinulungan niya si Tonjet sa Longring Longland na makatawid sa dagat gamit ang kanyang kapangyarihan. At sa Ohara, sinadya pa niyang sabutahehin ng mga Navy ships para hindi na mahabol si Robin. At kahit marin siya, umaabot pa rin ang kanyang awa kahit sa mga pirata, basta't ang ginagawa nila ay para sa kabutihan. Hindi niya inaresto o pinatay si Luffy matapos talunin nito si Crocodile dahil alam niyang iniligtas nito ang Alabasta. Malinaw rin ang galit niya kay Akainu, ang dating kapwa niya admiral. Nasusuklan siya sa sobrang brutal na paraan ng hustisya ni Akainu, at para sa kanya, isa itong kahangalan. Si Aokiji rin ay madalas lumitaw sa pinaka-weird at hindi inaasahang mga sandali. Bukod sa Marineford War, ang bigla niyang paglabas sa dulo ng Enies Lobby Arc ay literal na nakakatakot sa unang tingin, kala ko talaga noon, kukunin niya ulit si Robin matapos ang lahat ng pinagdaanan ng Straw Hats. Pero hindi, masaya lang siya na nakita niyang nakahanap na si Robin ng lugar kung saan siya tunay na nabibilang kahit pa pinaalala niya na naroon pa rin siya, para pigilan siya kung sakaling gumawa ito ng mali. Si Kuzen ay isa sa pinaka-cool na karakter sa buong serye, no pun intended. At tuwing lumalabas siya sa screen, alam mong may malaking kaguluhang paparating. Mayroon din siyang sobrang lakas na Logia-type Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumikha, kontrolin, at maging yelo mismo. Ngayon, ang pagiging miyembro ni Kuzen ng Blackbeard Pirates ay lalo pang nagpapa-interes sa akin kung ano talaga ang kanyang papel sa Final Saga. Mula nang lumabas ang bago niyang role, umusbong na ang samot-saring theory dito sa komunidad, lalo na ang ideya na baka isa siyang double agent. Mas lalo itong lumakas matapos ang kanyang emosyonal na laban-laban sa dati niyang mentor na si Garp, kung saan si Kuzen ang lumabas na panalo. Nanalo man siya sa laban, nagawa pa rin ni Garp ang tunay niyang pakay, nang mailigtas si Kobe mula sa Hachinoso. At higit sa lahat, buhay pa rin si Garp kahit na siya ay kasalukuyang bihag na ng Blackbeard Pirates. May pakiramdam ako na ang dalawang ito ay posibleng magtagpo at magtulungan muli sa Final War, lalo na't kahit matanda na, malinaw na sobrang lakas pa rin ni Garp. Pero panahon lang ang makapagsasabi, ang bawat admiral sa One Piece ay may sariling uri ng hustisya, at gaya ng nabanggit na natin, ang kay Kuzen ay tinatawag na lazy justice. Para kay Kuzen, bihirang maging sulit ang hustisya, at kung ipatutupad man ito, dapat ay minimal effort lamang. Makikita ito sa kanyang pagiging kalmado, parang walang pakialam, at madalas ay ayaw pang makialam sa mga sitwasyon. Dati, ang sinusunod niyang prinsipyo ay burning justice, pero nagbago ito matapos ang mga pangyayari sa Ohara. Ang trahedya sa Ohara ang tunay na nagpabago sa pananaw ni Kuzen tungkol sa mundo. At sa tingin ko, ito rin ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit iniwan niya ang Marines matapos matalo kay Akainu. Lahat ng naging admiral sa kwento ay siguradong may malaking papel sa Final Saga, pero para sa akin, si Kuzen ang isa sa pinakakawili-wili na karakter, dahil sa paulit-ulit niyang pagpapalit ng panig at alyansa habang umuusad ang kwento. Ngayon, 4 na admiral na lang ang natitira para pag-usapan natin. At para sa huling miyembro ng Original Admiral Trio, narito ang kasalukuyang Fleet Admiral ng Navy, ang malademonyong si Akainu, na kilala rin bilang Sakazuki. Nang maupo siya bilang Fleet Admiral, isa sa unang desisyon niya ay ang ilipat ang Marine Headquarters sa New World, bilang paghahanda sa bagong panahon ng mga pirata. Si Akainu ay kilalang kilala sa kanyang walang awang pagpapatupad ng hustisya. Isa siyang istriktong tagasunod ng absolute justice. Kung kina Kuzen at Kizaru ay napag-usapan natin ang kanilang uri ng hustisya sa bandang huli, kay Akainu naman, napakahalaga ng absolute justice kaya kailangang talakayin ito ng mas maaga. Para kay Sakazuki, kahit ang pinakamaliit na posibilidad ng kasamaan ay kailangang burahin hanggang sa ugat kahit pa wala pang malinaw na banta sa simula. Kitang-kita ito sa desisyon niyang sirain ang evacuation ship sa Ohara dahil lamang sa posibilidad na may target na nakasakay roon na tumatakas. Isa ito sa pinaka-extreme na anyo ng absolute justice dahil handa itong pumatay ng mga inosente kahit hindi pa napaparusahan ng tunay na may sala. Marami pang halimbawa nito, lalo na noong sa Marineford War.
Ginamit ni Akaino ang anumang paraan para manalo, nagsinungaling siya tungkol sa nararamdaman ni Whitebeard kay Squart, at sinadya niyang galitin si Ace para pilitin itong lumaban, kahit malapit na itong makatakas. Handa rin niyang patayin si Kobe, kahit may punto naman ang sinasabi nito tungkol sa walang saysay na pagpapatuloy ng digmaan at mga namamatay na sundalo. Pero sa mata ni Akaino, hindi pa tuluyang nawawala ang posibilidad ng kasamaan, kaya para sa kanya, kailangang ipagpatuloy ang digmaan. Sa kabuuan, si Akaino ay isang sobrang malademonyo na tao. At kahit na mula sa time skip ay halos nakaupo lang siya sa likod ng mesa, nakakatakot isipin kung ano ang mangyayari kapag tumayo na siya muli sa battlefield. Ang init ng ulo niya ay umaabot pa hanggang sa Celestial Dragons, kahit kinikilala niya silang kanyang mga amo, malinaw na hindi siya sang-ayon sa lahat ng ginagawa nila. Ito ay malinaw na ipinakita sa mainit na pagtatalo niya sa Goro Osei, nang malaman niyang peke ang ulat tungkol sa pagbibitiw ni Doflamingo bilang 7 Warlord of the Sea, direkta niya silang kinontra, kinutya, at sinisi sa lahat ng gulong idinulot ni Doflamingo. Sinabi pa niyang hinahayaan nilang Yuracon sila ng mga tuta ng Celestial Dragons. Ang tinutukoy niyang mga tuta ay ang CP0, at malinaw rin na hindi niya gusto ang CP0, lalo na si Lucci. Sa katunayan, nagbigay siya ng direktang utos sa kanyang mga sundalo na pigilan si Lucci sa pakikipaglaban kay Luffy sa Egghead Island. Hindi rin matatawaran ng lakas ni Akaino, kahit nagkaroon siya ng mga peklat mula sa laban nila ni Kuzen, nakuha naman niya ang isa sa mga binti ni Kuzen, dahilan kung bakit kailangang gumamit si Kuzen ng yelo para makalakad. Ang laban ni Akaino at Aokiji ay tunay na alamat sa mundo ng One Piece, at sana ay mas makita pa natin ito ng mas detalyado sa hinaharap. At gaya ng laban ng Blackbeard Pirates kontra sa natitirang Whitebeard Pirates, imposibleng pag-usapan si Akaino nang hindi binabanggit ang matinding galit niya kina Luffy at Ace. Sa kanyang pananaw sa hustisya, natural lang na kamuhian niya ang magkapatid dahil konektado sila sa dalawang tao na itinuturing niyang pinakamalaking simbolo daw ng kasamaan. Pagdating kay Ace, itinuturing siya ni Akaino bilang isa sa dalawang pinakadelikadong tao sa mundo dahil lamang sa katotohanang anak siya ni Goldie Roger. Hindi mahalaga kay Akaino kung ano ang nararamdaman ni Ace tungkol sa kanyang ama, para sa kanya, si Roger ang pinakamalaking banta sa kasaysayan, kaya dapat mawala ang kanyang dugo. At ang ikalawang taong may parehong titulo ay si Luffy mismo. Ito ay dahil si Luffy ay anak ni Monkey D. Dragon, ang pinuno ng Revolutionary Army at itinuturing na pinakamalalang kriminal sa mundo sa mata ng world government. Posible ring may koneksyon ang dalawa sa nakaraan dahil magkasing edad sila. At si Dragon ay dati ring Marine, dahil dito, si Akaino ay may mapanganib na obsesyon sa pagkitil ng buhay ni Luffy. Makikita natin ito matapos ang pagkamatay ni Ace. Habang gumuho ang mundo ni Luffy, binaliwala ni Akaino ang lahat ng ibang banta at buong tutok na tinangka siyang patayin. At sa sobrang pagpupursige niya, nalagyan niya si Luffy ng iconic na X-shaped scar, nang padapain niya ang isang atake dumaan sa katawan ni Jinbei at tumama diretso sa dibdib ni Luffy. Alam din ni Luffy ang koneksyon ni Akaino sa kanya, hindi lang dahil sa ginawa niya kay Ace, kundi pati na rin sa ginawa niya kay Luffy, kaya sigurado akong magiging epic ang kanilang unang interaction pagkatapos ng time skip. Para sa akin, si Akaino ay talagang parang endgame na villain. Dahil habang ang ibang mga admiral tulad ni Aokiji, Kizaru, at Fujitora ay posibleng lumipat ng panig sa Final War, imposibleng makita ko si Akaino na gagawin niya iyon. Ngayon, oras na para pag-usapan ang susunod na Emerald, ang isa sa mga paborito ko, si Admiral Fujitora, na kilala rin bilang si Isho. Noong una, siya ay kapitan ng isang guard force sa Blue Kingdom. Bago siya conscript sa pamamagitan ng World Military Draft sa 2-year time skip at itinalaga bilang Admiral kasabay ni Green Bull. Si Fujitora ang unang admiral na lumitaw sa post-time skip material at siya rin ang nanguna sa kampanya para sa pagwawakas ng 7 Warlords of the Sea system. Ang pinakakakaiba kay Fujitora ay kahit na nakamit niya ang ranggo ng admiral, siya ay bulag, ang mga mata niya ay puro puti, at kadalasan ay nakapikit. Mayroon siyang X-shaped scar sa kaliwang bahagi ng noo, na tumatawid sa parehong mata, at ito ay self-inflicted, dahil sa desisyon niyang tuluyang bulagin ang kanyang paningin, pinili niyang bulagin ang sarili dahil hindi na niya matiis ang kasamaan sa mundo. Sa Dressrosa Arc, sinabi pa niya na ang pagkawala ng kanyang paningin ay isang biyaya. Si Fujitora ay tunay na admiral para sa mga tao, isang katangian na kadalasan ay kulang sa mga pinakamataas na ranggo ng Navy. Palaging inuuna niya ang buhay ng inosente kaysa sa dami ng kalaban, pinipilit niyang iwasang ilagay ang sibilyan sa panganib, at kung sakaling may collateral damage, tinitiyak niyang mapagbayaran ng pinsala sa may-ari ng ari-arian.
Ang kagustuhan ni Fujitora na labanan ng kasamaan ay umaabot din sa Navy at World Government, at ang pangyayari sa Dressrosa ang nagtulak sa kanya na tanungin ang 7 Warlords of the Sea, at magtanong kung talagang kailangan pa ba sila para kontrolin ang kapangyarihan ng mga pirata at kriminal. Para sa akin, si Fujitora ang pinaka-base na admiral, at madalas silang magtalo kay Akainu dahil sa magkaibang paraan nila ng pagpapatupad ng hustisya. Halimbawa, matapos ang Dressrosa arc, lumuhad siya sa mga tao ng Dressrosa at humingi ng tawad para sa lahat ng pinsalang idinulot ni Doflamingo bilang warlord ng Navy. Ngunit nagdulot ito ng argumento kay Akainu, at ipinagbawal siya na tumapak sa naval base hanggang sa mahuli niya sina Luffy at Law. Kahit ganoon, nilabag ni Fujitora ang utos gamit ang loophole, kaya nakapasok siya sa Merijoa nang salakayin ng Revolutionary Army ang Red Eyrie. Sa kabila nito, ginawa niya ang kanyang tungkulin laban sa Revolutionary Army, at sabay niyang pinakawalan ang ilang alipin ng Celestial Dragons, isang labag sa batas para sa karamihan, pero wala siyang pakialam. Hindi natatakot si Fujitora sa Celestial Dragons, at sa laban, tinangkang niyang tawagin ang isang meteor, bago siya pinigilan ni Green Bull. Ang gravity powers niya ay sobrang astig, at may malalim na dahilan kung bakit siya lang ang admiral na walang Logia Front. Isa rin sa pinakamagandang bahagi ng post-time skip ay ang laban niya at ang sinabi tungkol kay Luffy sa Dressrosa arc. Una, pinakita ni Luffy na iba na ang laro, at humarap siya diretso sa isang admiral. Medyo insane ang eksenang ito, pero ganoon din ang paraan ng kanyang pakikipaglaban. Kahit bulag si Fujitora, malinaw na may isa siyang pinakamalakas na observation haki sa buong mundo, kaya nakikita niya kahit physically bulag. Nagbibigay ito ng nakakatawang moment sa laban, pero nakapagbigay din ng touching moment kung saan nagregret si Fujitora na binulag niya ang sarili, dahil gusto niyang makita kung ano ang itsura ni Luffy. Habang nakangiti, sabi niya, siguro mabait tong batang ta, parang weirdly wholesome, pero dito makikita na iba talaga si Fujitora, di tulad ng ibang mga admiral. Si Fujitora ay sumusunod sa humane justice, isang hustisya na inuuna ang proteksyon ng inosente kaysa sa paghuli sa kriminal. Ngunit ginagawa niya pareho, pinoprotektahan ng inosente at nilalabanan ng korupsyon sa gobyerno. At panghuli, si Admiral Green Bull, kilala rin bilang si Aramaki, dating pulis sa Taya Kingdom bago siya pinili bilang admiral sa World Military Rank. Nakakatuwa rin na sa halip na i-promote lang ang dalawang vice admiral, nagawa nitong magpakilala ng dalawang bagong, astig na karakter sa Navy, si Fujitora at Green Bull. So, sa tingin ko, hindi ko masyadong may reklamo, si Green Bull ay ang admiral na unti lang ang nalalaman natin, dahil hindi pa natin nakita ang motibo niya sa dulo ng Wano arc. Nagpakita siya noong sa Red Eyrie arc kasabay ni Fujitora, pero literal na silhouette lang siya, at lalo nitong pinataas ang pagka-intrigue sa kanyang karakter. Mukhang magkaibigan siya ni Fujitora, na talagang nakakatuwa sa kabuuan ng kwento. Kilala si Green Bull bilang mas istriktong tagasunod ng absolute justice kaysa kay Akainu, at sobrang pagmamahal niya sa hustisya ni Akainu, na halos maging fanatic ang dedikasyon niya para makuha ang approval ng Fleet Admiral. Nang unang pumunta si Green Bull sa Wano, mukhang naiinis at inis na si Akainu dahil nawala ang Admiral at nagbigay ng vague na sagot tungkol sa lokasyon niya. Pero nang malaman niya kung saan pupunta si Green Bull, tila tanggap na lang siya at iniutos lamang na huwag gumawa ng hindi kailangan. Ipinapakita nito na may tiwala si Akainu sa kanya, pero kailangan pa rin niyang i-moderate ang galaw niya para makuha ang approval na hinihintay niya. Nakakatawa rin si Green Bull, dahil bilang huling admiral na na-reveal, ang komunidad ay nag-build up ng hype kung gaano siya kalakas, at ang lakas na iyon ay nandoon talaga noong unang lumitaw siya sa prisoner mine, kung saan nakatago ang natitirang crew ni Kaido. Maaaring hindi ito mukhang sobrang insane, pero naroon din sina King at Queen, at hinayaan niya silang mabarangga sa puno habang siya ay nagpunta upang subukang patayin si Luffy. Hindi ko naman iniisip na magiging successful siya sa misyon na iyon, pero hindi natin nakita ang laban na iyon dahil dumating ang Protectors of Wano upang harapin siya. Ang laban na ito ay napaka-interesting dahil klaro na kontrolado ni Green Bull ang sitwasyon hanggang sa dumating si Yamato, na nagulat siya dahil anak siya ni Kaido at may Conqueror's Haki. Kahit ganoon, nandoon pa rin siya sa laban, at natalo pa rin niya ang ilang Red Scabbards, kasama na si Raizo na tuluyang na-dehydrate. Mukhang magiging mas seryoso ang laban nang dumating si Momonosuke at tinamaan siya ng Last Breath, pero na-regenerate niya ito dahil sa powers ng kanyang Logia. Pagkatapos nito, inihayag ni Green Bull na oras na para seryosohin ang laban, pero bago pa man, na-paralyze siya nang biglang labas ng Haki mula kay Shanks sa isang barko ilang milya ang layo. Kahit malinaw na hindi kayang harapin ni Green Bull ang isang Yonko crew na mag-isa, may ilan pa rin na inaasahan siyang gawin na iyon na talagang nakakatawa kung iisipin.
Pero hindi ito ang huling pagkakataon na nakita natin si Green Bull, nandyan rin siya nang ma-defeat at ma-arrest si Weevil, sumama para tumulong sa tawag ng backup, hindi pa rin siya tumitigil sa paglaban sa pirate threat kahit na pinalayas siya ni Shanks. At hindi siya natatakot makipaglaban sa ibang admirals kung kinakailangan, ayaw niya rin sa ideya ng Celestial Dragons na may mga alipin, at kahit minsan ay nagkaroon siya ng conflict kay Fujitora, dahil sa kung ano ang ginawa ni Fujitora, may papakita dito na hindi siya perfect, pero naninindigan siya sa paniniwala niya. Sa huli, ang mga admirals ng One Piece ay hindi lang simpleng kalaban o kakampi, sila ang mukha ng iba't ibang uri ng hustisya sa mundo, may bulag, may makatao, at may tunay na mapanganib. Habang papalapit ang katapusan, siguradong masusubok pa ang paniniwala nila, at doon natin makikita kung sino ang maninindigan, at sino ang babagsak. Hanggang dito po muna, salamat sa panonood, at kita-kits sa susunod na video.